pagod na po doon sa ipinaglalaban ni Alan Peter Cayetano na sarili man lang niya. Ayaw bumitaw mga kababayan bilang Senate President kahit wala nang nagre-recognize sa kanya. Hello po mga kababayan, si Nandi Maravillas. Solved na si Joel Villanueva. Tulad ng inaasahan mga kababayan, tatalo na sa kampo po ni Win Gatchalian. Di malamang anya Mr. Maravillas, may maleta na. Kung susundan natin yung logic ng mga DDS, kapag lumipat sa kabilang kampo, nakamaleta na. At sasabihin nila, ito yung pinaka-masahol na Judas. Masahol pa sa Judas. Diba? Sabi ni Marcoleta, ang tatalikod sa kanila, masahol pa sa Judas. Kasi sila, dati tracing Judas. Patuloy na nababawasan mga kababayan yung mga Judas. Nag-announce na siya sa report ng GMA News. We will be there. Sinabi ni Senador Joel Villanueva na handa siya na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Malinaw ang ibig sabihin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan ng tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Di ba malinaw ang mensahe? At ang una daw niyang gagawin, magpa-file siya ng resolusyon para niya matiyak na may sapat na pondo para sa relief and rehabilitation ng Mindanao na tinamaan ng lindol. So nakakuha siya ng magandang rason. Ayos. So hindi masabi ng mga kasama niya na hinudas. Hinudas niya yung grupo ni Cayetano. Wala man, unsustainable na yun po. Sabi nga po niya ni JB Ejercito, nakikita niya more senators joining Gatchalian sa block. Pagod na po doon sa ipinaglalaban ni Alan Peter Cayetano na sarili man lang niya. Ayaw bumitaw mga kababayan bilang Senate President kahit wala nang nagre-recognize sa kanya. Sabi dito sa balita, Villanueva acknowledged that many Filipinos have been asking where he stands amid the controversy, while others have attempted to place him in one camp or another. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Higit pa po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at sa taong bayan. Malinaw na tinalikuran na po mga kababayan si Alan Peter Cayetano. So malinaw na hindi para sa Diyos si Alan Peter Cayetano. Kasi sabi ni Joel Villanueva, ang kanyang pananagutan ay sa Diyos at sa taong bayan. Si Alan Peter Cayetano, ibig sabihin hindi para sa Diyos at taong bayan. Tatalikuran na niya Di ba malinaw? Villanueva also lamented the impact of the leadership dispute on Senate operations, saying the institution has struggled to function normally amid the conflict, lockdowns, and reported security concerns. Ang nakakalungkot po ito, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. We will be there. He concluded by reiterating that public service, not political alignment,
should guide government officials. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. So, ang ibig sabihin, si Alan Peter Cayetano, hindi niya pinoprotektahan yung institusyon, kaya alis na siya. Hindi niya pinoprotektahan ang interes ng taong bayan, kaya lilipat na siya sa nagpo-protect ng interes ng taong bayan, yung block ni Win Gatchalian. O, di ba? Kasi yon ang nagsiservisyo sa ating mga mamamayan at pati sa mga empleyado ng Senado. Pinirman agad niya yung payroll. Siya yung nire-recognize ng bangko at siya yung nire-recognize ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So walang patutunguhan talaga yung pinaglalaban ni Alan Peter Cayetano. Tama po? Kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni J.B. Ejercito, more senators, ibig sabihin, hindi lang si Joel Villanueva. Nauna na si Chis Escudero eh. So malamang, yung iba pang senador, mga kababayan, lilipat na rin. At yung impeachment, mga kababayan, na kailangan ng 16 votes ma-achieve. Iyagan ngayon ang mga DDS at sasabihin, tumanggap kasi ng maleta. O di ba, mga kababayan? Kaya pag-usapan natin itong mga fake patriots dito sa ating bansa para makilala natin itong mga nagpapakilala that they are fighting for the interests of the Filipino people. Pero piki man po yung mga pinaglalaban nila. Di ba? Kasi po, ang tunay na nakikipaglaban po sa interes ng tunay na makabayan, ipinaglalaban po yung interes ng bayan, hindi yung mga pansarili nila. Pero kitang-kita natin itong mga Cayetano, yung Libiste, pati sina Espiritu and Palomo, kilala ninyo yan po? Yan o. Sabi dyan, Film Pageant Kings Brandon Espiritu, Jeter Palomo face backlash over Hafiz remarks. Ito, on her Instagram page, Filipino-Palestinian beauty queen Gasini Ganado shared a photo of Philippine flag along with the caption, Hafiz or not, no one can dictate what it means to be a Filipino. Miss Universe Philippines 2026 Bea Milano Wendorsky reacted to Ganado's post, writing in comments at True Queen. Yung mga Hafiz Filipinos, mga kababayan, so sila gumagamit ng bandila ng Pilipinas bilang proteksyon sa negosyo, sa fame, at kasangkapan sa kapangyarihan. At yaman, pinapaboran mga kababayan yung mga sangkot sa kung ano-ano mga krimen. Malinawan niya kay Alan. Hindi lang bandila ng Pilipinas yung gamit. Pati yung Bible. O di ba? Si Cayetano, sinupalpal ngayon, mga kababayan ng Atom. Nagrally po sa EDSA Shrine, yung Atom. Sabi ng Atom, L sign anya stands for laban, not lapastangan. Di ba? Dakilang diluluan niya, Atom calls Alan Cayetano's comparison to Ninoy Aquino laughable, insulting, delusional. Yan ang sabi po ni Atom President Bolt Bohol, pakinggan natin. Laban pong ibig sabihin nito, hindi po lapastangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ibig sabihin. At medyo nilalapastangan na po ang institusyon na Senado. Well, nananawagan kami na sana they could finally resolve their issue sa Senate para naman tuloy-tuloy na yung trabaho.
It's okay to use the laban sign. Sabi, para sa lahat na nagangad ng kalayaan. But it has to be for the right reasons, not for your own political agenda or political party or political patrons. Like it is a strategy of their camp, because how romantic it is nga naman to go against Marcos Jr. right now by using the laban sign, which primarily was the symbol of the downfall of the dictatorship in 1986. Sinupalpal mga kababayan ni atong President Volt Bohol si Alan Peter Cayetano. Nag-flash sign siya ng plus sign, naglaban sign siya doon mga kababayan sa kanyang live selling. O ngayon, si Leandro Lediste mga kababayan, sa kabila din ng kanyang pagpuporma na tinataguyod yung karapatan, yung kanyang mandato at mga pangako na proyekto, hindi nga niya tinupad yung solar. May kaso sa ngayon sa Department of Energy. Kinasuhan siya. Ito naman po si Brandon Espirito at Jeter Palomo. Malina, walang respeto sa bandilang Pilipino at lahing Pilipino. Ginamit lang nila ang Pilipinas sa mga international pageants para sumikat. Pero sa likod ng entablado, wala man silang pagmamahal sa ating bansa. Ayagan po kasing sinabi ni Jeter ng katapatan niya sa bandila ng Amerika. I pledge allegiance to the US flag. O di ba? Abang binastos naman ni Brandon ang mga lokal na kandidato sa pagsasabing walang pag-asa ang Pilipinas sa global stage kung wala daw ang katulad nilang mga hapis, mga mistiso. What? May ganon mga kababayan, kaya kinuyog ng mga netizens. So ipinakita ng dalawang itong hapis ang pinakang masama na mukha ng mga dayuhan of Phil-American bilang kasangkapan para sa pera, kasikatan at sariling karera, abang mababa yung kanilang pagtingin sa kulturang Pilipino. Yan ang malinaw na pinapakita nila mga kababayan. So walang mas masahol pa sa mga oportunista mga kababayan na ginamit ang pangalan ng Pilipinas para lang makakuha ng korona at karangalan. Subalit sa pagtalikod nila sa entablado ay dinaluraan ang mismong lahing nagluklok sa kanila. So mula mga kababayan, sa mga politikong kapituko sa trono, sa mga elitistang nagsamantala lang mga kababayan, nagpayaman, pati sa mga pageant opportunists na walang respeto sa ating lahi, ang kanila pong patriotism, maskara lang para sa kanilang pansariling agenda, yaman at kapangyarihan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Defting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. May namput sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix
from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yoli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa Facebook account ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming every Sunday. Mamaya, live po siya, 7 o'clock in the evening, Philippine time.